Isang matapang na revelasyon ang ibinunyag ni dating Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang umani unti-unting pagbagsak ng kapangyarihan ni House Speaker Martin Tambaluslos. Sa kanyang payag, maring sinabi ni Guanzon na wasak na ang dating matatag na pwersa ng leader ng Kamara. Sa isang panayam na naging viral online, sinabi ni Atty. Guanzon na marami na umanong kaalyado ni Tambaluslos ang unti-unting lumalayo at nawawala ng tiwala sa kanyang pamumuno. Ayon sa kanya, malinaw na senyales ito ng kahinaan sa loob ng Kamara at indikasyon na malapit na ang pagtatapos ng impluwensya ni Tambaluslos sa larangan ng politika. Hindi rin pinalampas ni Guanzon ang pagbibigay diin sa umano'y mga katiwalian at paboritismo ng mga proyekto at pondo na aniyay naging ugat ng pagkasira ng kanyang kredibilidad. Habang wala pang opisyal na tugon mula sa kampo ni Speaker Tambaluslos, umuugong na sa loob ng Kamara ang mga usap-usapang may namumuong galawan para palitan siya sa pwesto. Patuloy na ang mga mata ng sambayanan sa isyong ito na maaring magdulot ng malaking pagbabago sa liderato ng mababang kapulungan. Abangan ang masusunod na hakbang sa isyong ito na tiyak na may matinding epekto sa politika ng bansa. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga kapatid na mga Muslim, dahil meron pong kaya po holiday ngayon dahil po sa celebration nila yung Eid al-Adha. Ayan po ha. So ito po mga kaibigan, pakinggan lang po natin si VP Sara sa kanyang napakagandang message po para sa ating mga kapatid na mga Muslim. Okay? Ito po mga kaibigan, si VP Sara po ang kanyang message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Isang maligaya, pinagpala at makabuluhang Eid al-Adha sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sa okasyong ito, naway magsilbing paalala sa ating lahat ang kahulugan ng sakripisyo, pananampalataya at kabutihang loob. Mga bagay na mahalaga hindi lang sa ating pananampalataya, kung hindi maging sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang sambayanan. Ang diwa ng Eid al-Adha ay nagsisilbing paalala ng lakas ng loob, pagbibigayan at malasakit sa kapwa. Mga katangiang lubhang mahalaga sa kasalukuyang panahon. Ang aking pakikiisa sa inyo ay pinagtitibay ng kapatiran, paggalang at pagtanggap. Tanggapin sana natin ang biyaya ni Allah sa lahat ng panahon. Eid Mubarak! Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran! And po mga kaibigan, ang matinding message po ng ating Vice President Sara Duterte, Eid Mubarak po sa ating mga kapatid na mga Muslim. Ayan po, no? So, kaya po holiday ngayon dito sa Pilipinas dahil po sa may nagsa-celebrate po sila ngayon, no? Sa kanyang Eid Mubarak po mga kaibigan. At finally po, narinig na po natin si VP Sara, galing po siyang Netherlands, no? Medyo hindi po natin siya napakinggan ng medyo matagal din. May mga updates naman tayo sa Netherlands, no? Ng mga nakarang araw. Pero ang pinaka-latest po mga kaibigan, nakabalik na po si VP Sara sa Pilipinas at ang alam ko, ang pumalit sa kanya ay si Hanelet po, no? Ang itong ni Duterte. At saka, kung hindi ako nagkakamali, mukhang pupunta din po si Paulo Duterte doon sa Netherlands, no? Sa The Hague. Kasi po ang alam ko, meron po silang celebration sa June 15. Ang June 15 kasi mga kaibigan is Father's Day. Kaya siguro meron silang, kumbaga meron silang mga gatherings dun no? Meron silang mga siguro, may mga konting salo-salo sa mga OFW natin dun, sa mga Filipino sa The Hague, sa Netherlands. So, aabangan din natin yan guys, no? Dahil ang Father's Day po mga kaibigan, very emotional talaga yan. Kasi biruin nyo guys, no?
nakailang araw na po ang ating mahal na Pangulong Duterte sa ICC. Mahigit 80 days na po. Tapos, ang dami na pong dumaan. Dumaan na yung birthday niya. Tapos, ito, Father's Day naman. Di ba? So, nakakalungkot, no? Pero huwag kayong mag-alala, no? Sabi ko nga sa inyo, magdasal lang po tayo dahil gumagana naman yung dasal natin, no? Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil pinapakinggan po ang mga dasal natin. In fact, no? Ang ganda po ng balita, okay? Nabulabog po ang buong mundo. Ha? Nataranta po ang Malacanang, ang palasyo. Dahil si Donald Trump po, President Donald Trump, mga kaibigan, ay tinulungan na po. Ha? Tinulungan po ang ating Pangulong Duterte, guys. Grabe, di ba? Ang ganda po ng balita, mga kaibigan. June 14 ba? Kasi ang Sunday po is Father's Day, ang alam ko eh. Ang alam ko, 15 is Sunday, Father's Day. Yes, Father's Day po, Independence Day po sa Pilipinas is June 12. Parang ganun yung alam ko diyan eh. So anyway, no, ito na nga, no. Nagpapasalamat po tayo once again kay President Donald Trump sa kanyang mga hakbang patungkol po dito sa pag-sanction ng ICC dahil sa wakas po, mga kaibigan, nakita na po natin ang result sa kanyang sanctions. Kanina po, binalita natin, 4 po ng mga judges, no? And this time, one of the judges, talagang sapul na sapul, nayari po siya, guys. Ha? Itong judges na to, itong one of the judges, ito po, ipakita natin, ayan, no? Ito po, isa sa utak. Ha? Utak siya or mastermind siya, mga kaibigan, na siya yung nag-order para arestuhin po ang ating former President Duterte kasi 3 pala sila, yo. Yan, oh. Yung mga mukha na yan, oh. Itong nasa gitna, di ba? Kilala nyo yan. Ano bang pangalan nyo nasa gitna? Ano bang tawag niya? Yung nasa gitna, yung blondie yung buhok? Ayan po. Tandaan nyo yung mga mukha na yan. Okay, tandaan nyo. Yan po ang nag-order para arestuhin ang ating former president. Hindi po ito Marites, ha? Ayan, no, basahin natin. May nakalagay naman dito eh. Ayan, no. Lakihan natin para makita po ninyo kung anong nakalagay. Ayan, no. 3 female judges from the International Criminal Court signed, ha? Signed the arrest. Signed. Ano ba yon? Sila ang pumirma. Ayan, no. Signed the arrest warrant for former President Rodrigo Duterte for crime against humanity in connection with his bloody war on drugs. Ayan ha, tatlong Maria ng ICC. Tatlong Maria ng ICC. Wala na tong isa, di ba? Yung isa wala na to. Kumbaga, 2 na po ang wala dito, di ba? Ewan ko lang kung si Blondie, di ba? Alam po si Blondie parang wala na yata eh. Di ba? Opo, si Blondie po yung sa gitna, yung Romanian. Tama, yung hindi naliligo, siya yun. Okay, mga kaibigan, so paano yan? Isa na lang natitira. Isa na lang. Baka naman kukuha na naman sila ng bago. So hanggang sa maubos po sila, guys. Mahurot sila ba? Mahurot sila tanan. Wala na maiwan dyan. So, nagpapasalamat po talaga, no, ang buong sambayan ng Pilipino kay Mr. President Donald Trump. Dahil po sa kanyang agarang aksyon, ang bilis umaksyon ni Alam mo, bilib talaga ako kay Trump. Ang bilis umaksyon. Pag sinabi niya, mga kaibigan, kaya nga idol na idol niya si Pangulong Duterte. Itong si Trump, di ba, idol na idol niya? Parang ginagaya niya si Duterte, no? Kung ano ang sinabi ni Trump, mga kaibigan, pag sinabi niyang sanction ka agad. Kaya po, kanina guys, nagulat ang karamihan. Bakit po biglang tinanggal naman tong isa? Isa po sa mga utak sa pagpapaaresto kay Duterte. So, ang ibig sabihin guys, talagang tumulong po ang President ng Amerika para po mga kaibigan, no? Ito po syempre guys, ano bang ibig sabihin yan? Ano bang ibig sabihin yan, di ba? Tumulong talaga si Trump dyan. Kasi tinan nyo, inuubos na sila. Di ba?
unti-unti na po silang nawawala mga kaibigan. Ito ha, pakinggan po natin itong balita. Okay? Meron po tayong update dyan para po makumpleto po yung context natin mga kaibigan. Pakinggan lang po natin ito guys. Rosalie, ano yung detalye sa sanksyon na ito? Aga inanunsyo ni United States Secretary of State Marco Rubio ang pagpapataw ng sanctions laban sa 4 na judges ng International Criminal Court o ICC at kabilang rito ang isa sa judges na may hawak sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes! Palakpakan! Wala ba kayong mga kamay? Ang ganda pakinggan, di ba? Ang ganda pakinggan sa tenga. Oo. Isa sa mga judges, one of the judges, ang humawak or ang humawak sa kaso, no? Ito po, no, yung judge sa case po ni Duterte, ayan, sa pool. Oh, sanction din. Bravo! Oh, palakpakan naman tayo dyan kasi wala akong effect eh. Kaya ito lang ang effect natin yan, oh. Ayan, oh. wala tayong sound effect eh, kaya ito na lang, oh. Yay! Napakasaya. Kaya nga sabi ko nga sa inyo guys, ang gaba di magsaba, a day of reckoning, di ba? There will be a day of reckoning. Darating talaga ang araw, darating ang panahon. This is it, no? Ito na yung hinihantay natin guys. Dahil palihim lang po yan, no? Tahimik lang po si Trump. Pero talagang tinutuo niya. Pag sinabi niya mga kaibigan. Ayan. Oh. So baka sa mga susunod na araw mga kaibigan, baka yung ICC na isarado niya. O ano? Dare kayo? Dare kayo kay Pudinet? Pustahan tayo? Ano sa susunod na araw, sarado na ang ICC. Ha? Abolish na. Malay mo, ha? Magdilang anghel tayo, di ba? Kasi po, mga kaibigan, wala naman talagang silbi yan eh. Kahit sino po ang tanungin nyo, kahit mga international lawyer, mga international or mga professional, mga expert, na mga political analyst sa ibang bansa, ganon din ang sinasabi nila. Walang silbi ang ICC. Bakit may ICC? Di ba? So ito po, pakinggan po natin guys. Partikular na si Rain Adelaide Sophie Alapini Gansu. Ang 3 iba pang may sanctions ay sina Solomi Balungi Bosa, Luz del Carmen Ibanez Carranza at Betty Holler. Ayon kay Marco Rubio, U.S. Secretary of State, ipinataw ang sanctions ng Estados Unidos dahil sa direktang may kaugnayan umano ang mga individual na ito sa mga hakbang ng ICC para makapagsagawa ng investigasyon, aresto, detensyon sa mga mamamayan ng Estados Unidos o Israel nang walang pahintulot ng dalawang bansa. Kapwa hindi kasapi sa Rome Statute ang Israel at Estados Unidos. Ginawa ang hakbang kasunod ng ICC arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dagdag pa ni U.S. Secretary of State Rubio, politicized o namumulitika umano ang ICC. Maliri ng claims o pahayag nitong may lubos itong kapangyarihan para makapagsagawa ng investigasyon, maghain ng mga kaso at i-prosecute ang mga mamamayan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Pag-abuso umano ito sa kapangyarihan at panghihimasok sa sovereignty at national security ng Amerika. Bago ito, nauna nang nagpataw ng sanksyon ng Estados Unidos laban kay ICC's Chief Prosecutor Karim Khan. Dahilan para mawalan ito ng access sa kanyang email at naka-freeze na rin ang kanyang bank accounts. Grabe. Ang tindi ng Amerika guys, no? Once again po, nagpapasalamat po tayo kay Donald Trump, no? President Donald Trump, thank you very much, no? Such a pleasure, no, na sa ginawa niya kaya sa Tatay Digong guys, talagang masayang-masaya po tayo. Tinulungan talaga siya mga kaibigan, no? Tahimik, kumbaga guys, parang ano lang to no? Parang silent no? Parang silent gratitude no? Parang gano'n, no? Pero inuunti-unti po ni Trump na mawawala po sila mga kaibigan, no? Inuunti-unti. Basta mag-ampo lang ta, ha? Mag-ampo lang ta pirme. Yes, tama po yan, Real Madrid.
mag-ampo lang tayo permi. Oo, magdasal po tayo palagi. Talagang sabi ko nga sa inyo guys, baka pilain mong pusta. Sige, 1 million pusta. Laki ng pusta, 1 million Basta mga kaibigan, magdasal lang po tayo, no? Kasi andyan naman yung no? Andyan naman yung hindi naman tayo mababayaan kasi alam naman ng Panginoon mga kaibigan na talagang wala pong kasalanan si Tatay Digong, di ba? Injustice talaga no? Kaya kailangan po makuha po natin ng hustisya. At huwag kayong mag-alala, tama po kayo guys, yung nag-comment kanina, malapit na po babalik sa Pilipinas si Tatay Digong. Kasi ang dami na po ang dami na pong gumawa ng paraan di ba? Marami na po mga remedies or mga legal remedies po na pwedeng i-apply. Hindi lang po ito nakafocus sa ICC. Hindi lang po ito nakafocus doon sa facility ng ICC. Hindi po. Nakafocus din ito sa Dutch government. So marami siyang option, no? Ang dami. Ito pa. American sanction. Isa pa yan. Isa pa yan para tuluyan na pong malumpo, tuluyan na pong mapilay ang International Criminal Court. Ayan po mga kaibigan, ang gaba di magsaba. Tama po yan. Balik sa'yo, Aga. So, ayan, share, ayan, kumbawa, ayan si Chrissy Brooks, Lalaine Garcia, Chrissy Brooks, may trolls. Asa ba yung trolls na yan, Kayo mga trolls mga luslos nyo ang aga nyo na naman pumasok. Sabi ko sa inyo mamaya na kayo pumasok ba't yung mga troll ang aga pumasok no? Dapat yung mga troll sa bandang huli na kayo pumasok para makita namin. Day of reckoning is coming. Ayan, intention never succeed, continue praying, PRD coming home soon. Yes, malapit na po yan, okay? Magdasal lang po tayo mga kaibigan. Ito po, meron po tayong ito po, isingit lang po natin, no? Pagkatapos po ng good news, bad news naman tayo. Okay, i-congratulate muna natin, guys. I-congratulate muna natin si Bangag kasi may panibago na naman po siyang achievement ngayong araw. Ito po. Asan ba yung troll na yan, Asan ba yung troll na yan? Mambihira na ang troll na to, i-congratulate muna natin si Bangag. Asan na ba yun? Ayan po, ayan. Congratulations, Bangag. Wait lang may troll daw tingnan natin. Bihira naman itong troll, ang aga-aga na. Nangi-istorbo Asan na ba yan Nangi-istorbo tong troll na to Okay mga kaibigan, ito po ang ating breaking news. 2.6 million Filipinos were jobless in April of 2025. Sus Mario Joseph. Congratulations Bangag, another achievement. Giatay ning Bangag Giatay ning Bangag. Asan na ba yan Teka lang, may ayusin lang tayo dito. Bihira naman tong na to nanggugulo tong troll na to Saan na ba yun? Nawala na yung troll Nasipa na ba yung troll? Nasipa na? Nawala bigla Biglang nawala yung troll Asan na yun? Okay mga kaibigan, ito po ang ating breaking news. Balik na po tayo guys, nawala na yung troll Siguro nahiya siguro. Okay, ito po ang nakalagay sa balita. Basahin lang po natin. 206 million Filipinos were jobless in April of 2025. Ayon po sa Philippine Statistic Office. Ayan po
a total of 2.6 million Filipinos were unemployed in April of 2025, placing the country's unemployment rate at 41%, no? 4.1% according to the Philippine Statistics Authority or the PSA. This marks a slight increase from the March unemployment rate, which stood to 3.9%. The PSA recorded 48.67 million Filipinos or unemployed. Kumbaga mga kaibigan, ayon po sa Philippine Statistics Authority, ang recorded talaga nila na may trabaho pong Pilipino is 48.67. Ang employed Filipinos po, no? So, pero yung mga walang trabaho po mga kaibigan, umabot na po sa 2 milyon. Walang trabaho po yan, ha? Ganon po kadami. So the following subsectors had highest annual increase in workers. Ano ba to? Wait lang, ha? So yan po mga kaibigan, ha? Uulitin ko, ha? A total of 2.06 million Filipinos were unemployed. So wala pong trabaho mga kaibigan. Oh. Yan ang achievement niya. Yan ba yung sasabihin niya sa SONA? Kasi malapit na yung SONA niya eh. Ha? Ano sasabihin niya sa SONA? Oh, ang dami pong jobless ngayon, ha? Di ba? Wait lang, ha, may hahanapin lang tayo. Ito po, basahin lang po natin guys. Despite the slight uptick in unemployment, the Philippine labor market continues to demonstrate resilience amid global headwinds. We remain on track to meet our target unemployment range of 4.4 or 4.7% set under the Philippine Development Plan. Ayan. So, wala na. Okay na to. So, mga kaibigan, ulitin ko lang, ha. So, ang rate talaga niya, guys, is 4.1%. So, napakababa po talaga, mga kaibigan, no? According po sa PSA, napakababa po. So, ibig sabihin guys, mas dumami ngayon ang jobless kaysa sa last month po, ang ayon po sa PSA. Imagine niyo guys, no? Ang dami na pong walang trabaho. Di ba? Wait lang, may nahanap lang tayo. Para ano. Wait lang mga kaibigan, i-play lang po natin itong kay Tevez po. Para ma-update kayo mga kaibigan. Bago mag-alas 7 kaninang umaga, dumating sa Manila RTC Branch 12 si dating Congressman Arnie Tevez Jr. para sa kanyang arraignment o pagbabasa ng sakdal ngayong araw. Mahigpit ang naging seguridad ng National Bureau of Investigation o NBI sa pagdadala kay Tevez sa korte. Nakasuot siya ng bulletproof vest at ballistic helmet. Ang mga miyembro ng media pinayagang makapasok mismo sa korte pero bawal kumuha ng mga larawan, mga video o i-record ang proceedings. Sa arraignment, binasahan siya ng sakdal para sa kasong illegal possession of explosives at illegal possession of firearms. Naharap si Tevez sa mga nasabing kaso matapos ang isinagawang raid ng mga otoridad sa kanyang bahay sa Bayawan, Negros Oriental. Ang Manila RTC Branch 12 ang nagpasok ng not guilty plea sa arraignment ni Tevez. Ito'y matapos piliin ni Tevez na huwag magsalita o magpasok ng plea sa mga ibinasang sakdal sa kanya ng korte. Iginit nito ang kanyang karapatan to remain silent. Pagkatapos ng arraignment, sinundan ito ng pre-trial at pagmamarka ng mga ebidensya ng prosecution at depensa.
pinagbigyan ng korte ang motion na makonsolidate ang mga nasabing kaso sa arraignment. Meron na ring schedule ng mga susunod na trial simula July 29, 2025 hanggang sa taong 2027. Pagkatapos ng arraignment, ibinalik si Teves sa NBI Detention Facility sa Bucor, Muntinlupa City. Hindi muna susunod ng NBI ang commitment order ng korte na ilipat siya sa Manila City Jail kaya sumusyon na makonsolidate ang kanyang mga kaso. Nahaharap si Teves sa 10 counts ng murder, 13 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder sa Manila Regional Trial Court Branch 51 para sa Digamo murder case. Nahaharap naman siya sa kasong murder sa Manila RTC Branches 12 at 15 at sa RTC Branch 63 sa Bayawan, Negros Oriental para sa 2019 murder case kung saan nag-not guilty plea na dito si Teves. Meron din siyang kasong illegal possession of firearms and explosives sa Manila RTC Branch 12 at terrorism case na isinampa naman sa Quezon City RTC Branch 77. May emosyon ng kampo ni Teves na manatili ang dating kongresista sa NBI Detention Facility para sa seguridad nito pero hindi pa ito napag-uusapan sa korte. Walang nagpa-interview ng mga abogado nito sa korte kanina. Kung gaano kahigpit ang seguridad ni Teves sa pagpasok sa Manila RTC, gayon din ang sa paglabas. Sa isang Zoom interview, nagpaliwanag ang kanyang legal counsel na sa Attorney Ferdinand Topacio kung bakit tumanggi si Teves na magpasok ng plea. Ayon kay Topacio, may legal complications sa pagkakahuli kay Teves sa Timor-Leste. Ayan po mga kaibigan, no, explain lang po natin guys para maintindihan po ng mga kababayan natin. Ano po ibig sabihin nito, no, itong balita na to? Dahil po si Kong Arnie Teves po, ayon po sa kanyang abogado guys, tumanggi po siya magbigay ng plea, no? Ibig sabihin, 'di ba dapat meron kang plea, not guilty or guilty plea. Pero bakit po tumanggi siya guys? Ha? Teka lang i-ano po natin, no, para maintindihan po ng lahat. Ayan po. Tumanggi po si Teves dahil marami siyang kaso eh. Ang kaso yata niya 3. So yung isang kaso niya, doon siya nag-plea na not guilty plea. Pero sa 2 kaso niya mga kaibigan, tumanggi po siya guys, magpasok ng plea. Yung kasong ipinataw sa kanya ng Manila RTC, no? So, kung babasahin po natin, ito Ayan po mga kaibigan, sa isang Zoom interview, nagpaliwanag si Topacio kung bakit tumanggi si Teves na magpasok ng plea. No? Ayon kay Topacio, may legal complications sa pagkakahuli kay Teves sa Timor-Leste. Ibig sabihin guys, questionable yun. Dahil po, kung naalaala nyo, lahat po ng request ng kampo ni Teves, no? Lahat ng request niya sa Timor, pinanigan po ng Timor-Leste mga kaibigan. Lahat ng request ni Teves. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!